Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Dallas Mavericks at Golden State Warriors ay kilala bilang dalawa sa pinakamahuhusay na 3-point shooting teams sa NBA. Ngunit ngayon ang Mavericks ay may malaking advantage sa pagkakaroon ni Klay Thompson sa Dallas. Noong Sabado, naglabas si Thompson ng reaction sa social media tungkol sa isang video na nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng kanyang dating mga kakampi. Ang reaction ni Thompson ay dumating kasabay ng pagkakalantad ng kanyang potensyal na epekto sa tagumpay ni Kyrie Irving sa point guard position. Ang pagdaragdag kay Thompson ay nagdulot ng malalakas na reaksyon mula sa mundo ng NBA. Magkakaroon kaya ng sapat na firepower sina Steph Curry at Draymond Green upang labanan ang magiging atake ng Mavericks sa susunod na season? Mukhang naniniwala si Thompson na may malaking kalamangan ang kanyang team. Ang Warriors at Mavs ay maglalaban sa court sa susunod na season, hindi sa dance floor. Ngunit sinamantala ni Thompson ang pagkakataon na magpatawa tungkol sa idea ng huli sa kanyang social media upang patunayan ang kanyang punto. Sinabi ni Thompson na I'm crying na may 6 na crying emojis at isang laughing and crying emoji matapos mapansin ang isang video ng dance-off scenario na biglang nag-iwan kina Curry at ang Warriors na kulang sa isa. Ang Mavericks ay may talented at ngayon ay kumpletong lineup na may Irving sa 1, Thompson sa 2, Luka Doncic sa 3, PJ Washington sa 4 at ang rising star na si Daniel Gafford sa 5. Hindi kailangan ng Mavericks na gawin ni Thompson ang napakaraming bagay upang talunin ang mas hindi talented na mga team tulad ng Warriors ni Steph Curry ng palagian, maliban na lamang kung may hindi inaasahang off-season moves sa trade market. Hindi tulad ng nakaraang season kung saan naglaro si Thompson para sa isang overmatched Warriors team. Marami siyang tulong mula sa mga solid shooters, batang players o atleta at 2 superstars na magdadala sa team at magbibigay sa kanya ng maraming open shots. Si Thompson at Curry ay nagawang dalhin ang Warriors sa brink ng playoffs noong nakaraang season. Kung wala si Thompson sa Bay Area, ang Mavericks ay dapat kayang talunin ang original Splash Brother, si Curry, at kung sino man ang ihahain ni Steve Kerr at ang Warriors sa court sa darating na season. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang panalo ng Team USA sa score na 101-100 laban sa South Sudan ay higit pa sa isang makitid na exhibition victory. Ito'y nagbigay ng isang malinaw na pagsasakatuparan. Naniniwala si Stephen Curry na hindi dapat naging ganito kahigpit ang laro at binigyang diin niya na kailangang mag-improve ang kanyang team kung nais nilang makuha ang gintong medalya ngayong tag-init. Maaari kaming matalo kung hindi namin laruin ang aming estilo ng basketball at ang aming estilo ng basketball ay ang paglalaro ng depensa, sabi ni Curry pagkatapos ng laro ayon kay Joe Vardon ng The Athletic. Steph Curry at Team USA nagbigay ng maraming madaling tira sa South Sudan. Pinayagan ni Curry at ng Team USA ang South Sudan na makapuntos ng 7 sa 14 3-pointers at 15 sa 22 na tira sa loob ng arc sa unang kalahati. Natapos ang laro ng South Sudan na may shooting percentage na 47.5% mula sa field at 42.4% mula sa 3-point range. Pero natutunan din namin na meron kaming ganong level ng laro kung mahahanap namin ito. Kahit sino pa man ang nasa court, maaari naming ma-overwhelm ang mga team sa loob ng 40 minutes at ito'y isang mahusay na paalala ng pareho, patuloy ni Curry. Bagaman pinilit ng Team USA ang 15 turnovers mula sa South Sudan, hindi nila ito napakinabangan dahil nag-commit din sila ng 12 turnovers. Nagkulang ang depensa ng Team USA, pinayagan ng South Sudan na makashoot ng 57% at makagawa ng maraming 3-pointers sa unang kalahati dahil sa mahinang depensa sa dribble penetration. Kinailangan ng lahat mula sa mga American para makuha ang 1-point win. Isang left-handed layup ni LeBron James ang nagbigay ng panalo para sa Team USA laban sa South Sudan. Nalampasan ang 16-point deficit laban sa pinakabagong bansa sa international basketball. Nagbigay si LeBron James ng kanyang pinakamalakas na performance sa showcase. Nagposte ng 25 points, 6 rebounds at 6 assists. Si Stephen Curry ay nag-ambag ng 12 points, nag-shoot ng 4 out of 11 mula sa field at 3 of 9 mula sa 3-point range. Si Joel Embiid ay hindi maganda sa depensa ngunit nag-record ng kanyang pinakamagandang performance para sa Team USA na may 14 points at 7 rebounds. At nagbigay naman si Anthony Davis ng isa pang malakas na performance na may 15 points at 11 rebounds. Isang maliwanag na hinaharap para sa South Sudan. Si Carlik Jones na naglaro sa 12 NBA games sa loob ng 3 season
ay nag-record ng triple-double na may 15 points, 11 rebounds at 11 assists. Ang mga American ay may mas maraming offensive firepower kaysa sa anumang ibang team, ngunit nagkulang sila sa depensa laban sa batang African team. Si Marial Shayok, isang Canadian-born forward na kasalukuyang naglalaro sa China, ay nanguna sa South Sudan na may 25 points at 6 na 3-pointers. Si Wenyan Gabriel, na noon ay Los Angeles Laker, na naglaro kasama si James, ay nagdagdag ng 11 points at 6 na rebounds. Si JT Thor, isang free agent na dati ay naglaro sa Charlotte Hornets, ay nag-score ng 14 points. Si Kaman Malwatch na malapit nang sumali sa Duke ay nag-ambag ng 7 points mula sa bench para sa South Sudan, pag-refocus para sa ginto. Nakaligtas ng bahagya ang Team USA mula sa isang nakakahiyang pagkatalo sa South Sudan, isang pambansang programa na itinatag lamang ilang taon na ang nakakaraan ni noon ay NBA All-Star Lowell Deng, sa pamamagitan ng kanyang walang sawang pagsisikap na makakuha ng pondo at magtipon ng mga players. Kailangang mag-refocus agad ang mga American dahil haharapin nila ang Germany sa susunod, na handang samantalahin ang anumang kahinaan na naipakita ng South Sudan. Pagkatapos nito, ang tunay na pagsubok ay darating sa isang showdown laban kay Nikola Jokic at Serbia sa July 28, kung saan kailangang magpakita ng pinakamagandang laro ang mga American players. Sa kabutihang palad para kay Stephen Curry at Team USA, ang laro noong Sabado laban sa South Sudan ay isa lamang exhibition. Maghaharap muli ang dalawang team sa Group C play sa July 31, kung saan magiging mahalaga na ang resulta. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Jackson Rowe ay nagmula sa isang taon kung saan naglaro siya para sa Santa Cruz Warriors sa G League. Tinapos niya ang regular season na may average na 13.8 points, 7 rebounds, 2.5 assists, 1.4 steals at 1.3 blocks bawat laro, habang may shooting na 49.5% mula sa field at 35.8% mula sa 3-point range sa 31 laro, 18 simula. Ngayong araw, iniulat ni Keith Smith ng Spotrac na pipirma si Rowe sa Golden State Warriors para makasama sa training camp. Ayon kay Smith, ang Golden State Warriors ay pinapirma si Jackson Rowe sa isang contract ayon sa isang source ng liga sa Spotrac. Naglaro si Rowe ng 4 na season ng college basketball para sa Cal State Fullerton. Tinapos niya ang kanyang senior season na may average na 15.6 points, 7.4 rebounds, 1.9 assists, 1.1 steals at 1.3 blocks bawat laro, habang may shooting na 46.7% mula sa field at 40.7% mula sa 3-point range sa 20 games, 19 simula. Dahil iniulat ni Smith na ang deal ay para sa training camp, malamang na si Rowe ay maglalaro muna sa Santa Cruz sa ilang punto sa susunod na season. Gayunpaman, mahusay ang Warriors sa pagdevelop ng mga players, kaya maaaring maging kandidato si Rowe na maitaas sa isang 10-day contract o pumirma ng isang 2-way deal. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.